Nagbabalik ang pinakamalawak na local talent show on television, ang Talentadong Pinoy. Para sa ating susunod na wildcard finalist, ang pagsali daw dito sa ating palabas ang hinihintay ng break. Makikwento ba tayo sa kanya? Ang araw ay sumisikat. Bilang artist, kasi marami pong mga galing na artist talaga na hindi talaga sila din na-appreciate. One time na ako nakasali sa programa ng Talentadong Pinoy. Parang madali lang na-recall na ako yung sumali dun sa contest na yun. Malaking bagay sa akin para mapanood ako at makilala din ako ng mga ibang artist. Sana ito na yung break ko na inintay ko bilang isang artist. Creating his own unique work of art, please welcome Percy Danolo, a.k.a. The Hand Artist. The Hand Artist, Percy Danolo. Kuya Percy, dito po tayo. Kuya Percy, ano yung medium na ginagamit mo sa iyong pag-create ng art? Ito po yung putik, sir. Anong klaseng putik to? Any special kind of putik? Ito po yung sa punso. Bahay po siya na... Hindi, bahay ng ano? Yeah. Anay. Bahay ng akala ko ng nuno. So, Mas fine kasi yung tabi-tabi anay. po. Bahay ng anay. Yes, sir. Okay. Kay, what do you think? Okay na sana eh. Ako sa umpisa nag-gets ko yung puno, nag-gets ko yung mga leaves and everything. Parang hindi masyadong ganun kalinaw yung ibon. Oo, lalo na yung nasa taas. Hindi, akala ko una anghel na hindi ko maintindihan. Medyo siguro kinabahan. Feeling ko kinabahan ka lang, ano? So, hindi to ganito ka fantastic yung talaga or amazing. Pasensya na, pero yun lang naman ang sa akin. Medyo hindi ganun kalinis. Ganun ka-solid yung pagkakagawa mo. So anyway, good job. Thank you very much, Kay. Okay, Rufa, before we get to your comments, I noticed you were looking at the other works. Kuya, eto, gamit mo yung mga daliri. Yes, sir. Etong mga dinidisplay mo dito, yan po ba ginamitan mo rin ng daliri o may ibang instrumento? Hand paint po talaga. Hand din Yes, yan. And then yan po, fix na o nasisira pa? Napipix ko siya. Mayroon akong ginagamit na fixative para ma-safe yung ating... Okay. Rufa. Kanina, habang pinapanood ko yung VTR, sabi ko, Joseph the Artist is our Grand Talentado champion. So sabi namin, there's always gonna be a comparison between anyone na papasok dito and si Joseph. Pero alam mo, once you started doing your work of art, nakalimutan ko na si Joseph the Artist kasi parang nasa iba akong lugar. You know, I just felt very peaceful sa ginagawa mong, you know, different images ng mga birds, tapos ng branches, tapos with the music. So, kung si Kay hindi masyado nabilib sa iyong performance, ako, bilib na bilib ako kasi talagang hindi madali yung ginagawa mo. And para sa akin, pwede mong gamitin to as
work. Pwede mo ibenta to sa mga foreigners, pwede gamitin yan sa bahay. And kahit na ako bumili ako ng ganyan, be sure i-display ko yan sa bahay. Kaya para sa akin, I love your work and I love your craft. Thank you. Thank you very much, Rufa. Okay, Professor, what do you say? Aliw na aliw ako sa'yo na parang may attempt ka pang mag-ballet doon sa kwadra mo doon. At the same time, nagulat ako sa movement ng iyong kamay na very smooth and plus, bigyan din natin ng punto yung naglalapat ng music. It was a total performance. It could have been so boring kasi siyempre yung ganitong art hindi naman talaga pang telebisyon. Pero we've achieved something very special tonight. And manalo ka man o matalo, you have shared so much tonight. And I napapasalamat ako sa iyong ipinamala sa amin ngayong gabi. Salamat, sir. Thank you very much, Professor Arnel. Thank you very much, Talent Scouts. Kuya Percy, maraming salamat sa iyong pinamala sa talento. Kita tayo at the end of the show. Salamat, Ryan. Thank you. Ilang linggo niya tayong pinamangha dati. Alamin kung maibabalik niya ang kanyang magic sa ating pong pagbabalik. Ito ang first wildcard episode ng Talentadong Pinoy. Sino kaya ang kanyang hinalikan sa larawan na ito? At mga sugo ba ito ng impyerno? Sila ba ang wildcard na hinihintay para matanap na champions? Makumpleto ang hanay.